Hello po, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman yung bago nating project ngayon. Isang tangke. At ayusin natin itong tangke na to. Unang ginawa ko dito yung hagdanan. Ito, nakababa pa. Pero inassemble ko na kaagad. At nakapintura na yan bago ko yan inassemble para hindi na ako mahirapan magpintura. Pinapakita ko lang sa inyo to guys kasi nga ito naman yung ray bars number 10. Yan yung kakabit natin sahig sa taas. Pininturahan ko muna. Bali pinagtabi-tabi ko yan para madaling pinturahan. Mahirap kasi pag pinturahan mo yan na isa-isa yan ibabaliktad natin yan para madali. Ayan guys, yung bali yung pinintura ko dyan yung epoxy primer na black. Kung makita nyo, binabaliktad natin isa-isa para madali magpintura pag ganyan. Marami yan pag ang rason kasi kaya kabilya inilagay ko dun sa taas para hindi madulas kasi ito deform bar kasi yan. Diba umakyat ka dun sa taas dun sa may water tank pag umapak ka sa sahig niya hindi madulas kasi pag flat bar madaling kalawangin kasi pag umulan na basa hindi agad natutuyo kasi flat siya. Kumbaga hindi bumababa hindi nalalaglag agad yung tubig, nag-i-stagnant doon sa ibabaw ng flat bar, kaya may tendency na kalawangin sa agad guys. Mas madali magpintura pag ganyan magkakatabi. Medyo magalaw yung camera natin kasi nga nahawak ko lang. Ito malapit nang matapos guys. Medyo mahaba kasi yung video kasi pinutol ko na. Bali up yan. Ito naman nandito na tayo. Sinandal ko na dito sa bali yung mga bakal na pininturahan natin kanina. Iakyat ko na yun isa-isa. Kumbaga nakabit ko na yung hagdanan na yan. Hindi ko lang naipakita sa inyo kasi nahirapan ako na kasi mag-isa gumagawa yun. Bali 4 na beses ko yan iakyat. Ako lang mag-isa kasi guys. Ayan bali 5 kabilya yung inaakyat ko. Kasi mabigat nga yan. Matagal na ng panahon na gumagawa ko guys na ako lang mag-isa. Wala kang helper kaya medyo nasanay tayo sa ganitong pamamaraan ng pagkatrabaho. Kaya kong gawin yan. Yung pagtatayo nga ng tower na yan kaya kong mag-isa lang din. Pagtatayo ko yung ganyang tower ng tubig. Medyo matagal nga lang. Parang hindi ko na kailangan ng helper. Ito na. Nandito na tayo sa taas. Ito, pipwesto natin yung mga dito, kabilya. Ito lang yung nilagyan ko ng sahig kasi para meron ako maapakan pa samantala pag galing ka sa baba. Bago ko i-assemble itong mga kabilya na sahig. Bali ito naman ay in-adjust ko kasi hindi yan i-adjust ko yan. Nandyan yan dati. Nagyan ko ng bracket papunta ron. Tapos ang purpose yan para makadaan ako dito sa gilid sa dulo. Hindi ako makadaan dito dating gumawa kasi yan guys hindi nilagyan ng space, hindi nilagyan ng sahig.
Yan. So, hindi ka makakaikot. Nilagyan mo nga ng railings, hindi ka naman makakadaan. Nilagay niya yung railings na yan. Na-adjust ko lang. Ilalagay na natin. Hindi ko man may pakita kung paano ko weldingin, guys. Kasi nag-isa lang kasi ako. Wala akong tagahawak ng camera. Ito rin. In-adjust ko rin yan sa kapila. Yan. Mula dyan hanggang doon. Tapos yan sa kabila. Tapos itong tubo na to, PVC daw at dinikit niya sa tangke. Yan, ididikit natin sa tangke. Mula di hanggang yan sa tangke. At sa baba din, ng baba. Yan, i-adjust. Yan, dito sa loob, dikit sa tangke. Para makadaan tayo dito. Ito na, nakabit ko na yung sahig, guys. Hindi ko na naipakita. Ayan, nakabuilding na yan. So, ang sunod na gagawin natin na iikot tayo. May may butas tong tangke na to. Kailangan kong pakita rin sa inyo kung paano ko ayusin tong butas. Yan, tumutulo. Palagi nang tumutulo yan. Gawa ng marumi yung tubig, so napupunduan ng dumi sa loob ng tangke. Naging kalawang yun. Pinalawang yung stainless na tangke, tulo. Yan. Una, akala ko maliit lang. Ayan, kaya kinalawang tong tower na pinapatungan ng tangke. Gawa ng tulo ito. Kaya ni-repair natin. Ayun, akala ko nung una maliit nga kinitkit ko siya, kiniskis ko, laki pala ng tama. May sandangkal nga ang butas niyan sa gilid na yan. Ayan, lumabas yung dyan, yung maraming putik. Iba yung tubig yan, guys, parang kalawang. Yan ang butas ng tangke. Mahal pa naman ang tangke ngayon, Tanggalin natin yun. Kasi itatagilid natin. Hindi ko naman pwedeng gawin yan na naka-yuko. Meron pa yung isa dito sa ibabaw, yung entrance ng tubig. Tanggalin natin yan. Tapos, pag matanggal natin yan, tinagilid na natin yung tangke. So, kita niyo yung butas yan, ang laki ng butas. So, yan, ganyan. Meron pa doon. So, as usual, titimpla tayo ng epoxy A and B. Yun ang itatapal natin dyan. Tatahiin ko sana yan, pero i-rebit ko sana, pero hindi na kasi may tiwala naman tayo sa epoxy. Hindi na yan gagalaw pag nalagyan ng epoxy. Yung epoxy na yun, guys, ilalagay natin yan. Masonry epoxy yun. Ilalagyan ko lang ng semento. Yung palagi yung nakikita sa mga vlog ko na ginagamit ko. Kahit dyan, pwede dyan gamitin. Napaka-effective yun. Hindi ko man may pakita sa inyo kung paano ko tinimpla. Napapanood nyo naman sa mga una ko pang mga vlog. Yun ang paborito ko recipe. Pag kakabit ako ng mga railings, mga stainless railings, yan ginagamit ko yun. Ayan, maligyan na natin. Tinapalan ko lang muna. Medyo pinokpok ko ng martilyo yung mga butas para lumiit para magsalubong yung stainless na nabitak. Yung nakanganga kanina bago ko nilagyan ng epoxy and na may halong semento. Ayan yung mga butas. First coating muna yan. Nilagay natin. Pero pag tumigas na, ulitin natin yan, nalagyan yung sa gilid niya. Parang papakapalin natin. Ito yung drain.
pero hindi ko na tinanggal. Yan guys, nalagyan na natin ng second coating. Bali, eto na, tapos na. Pinakapalan ko na siya, nakapal talaga. At di ko na pinakita yung pagkalagay ko ng pangatlo. Makapal na yan. Pero bago ko nilagyan yan, nilinis ko muna yan. Girinahin ko ng flop dish yung, para matanggal yung may pintura kasi yan eh. Para pag kumapit yung epoxy doon mismo sa stainless. Kumakapit yan guys sa stainless, kahit sa tiles, babo ng tiles nga yan kumakapit eh. Yung epoxy NB na yan na may halong semento. Ayan guys, ito na yun sa inyo. Kita nyo naman tapos na. Papagkita ko sa inyo na naikabit ko na. Ito may laman na tong tangke na to eh. So walang 1/4 lang ang laman. Ito yung mga sahig natin na nilagay natin. Dito madilim to. Yan yung kinabit natin. Madilim, hindi makita. Mamaya pag paling ng camera natin. Ayan. Hindi ko may pininturahan kasi gusto na may-ari pinturahan eh. Para makita nyo ng maigi guys. May tubig niya, tutoktokin natin. May banda, hanapin natin kung gaano kalalim yung tubig dyan. Meron dyan yata yan. Hindi. Bandang taas pa. Yan, hanggang dyan yung tubig. Nasa 1/4. Ayan, ganyan. Kahapon pa to kasi na may laman. Kinabukasan ko pa na video na ito. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga video. Matagal na hindi ako nakapag-upload kasi hindi kasi pwedeng i-upload yung mga ginawa ko ng mga karaan. Confidential. Pasensya na po kayo. Ngayon lang ako nakapagbigay ng video para sa inyong mga kaalaman kung ano man ang ginagawa sa mga ganitong klase ng trabaho. Ayan, nakakanta na tayo ikot. Okay, maraming salamat. Salamat and bye-bye. God bless us all.